Akala ng lahat, isa lang siyang mahina at kawawang ulila sa isang bagong mundo na may E-rank skills. Pero sa huli, gagantihan niya ang lahat sa pamamagitan ng ganap na pagwasak sa kanila. Si Mimo ay isang problemadong bata. Matapos mamatay ang kanyang ama, inabuso siya ng bagong boyfriend ng kanyang ina sa sarili nilang bahay. Araw-araw siyang binubugbog at halos walang makain. Madalas siyang nakapulupot sa sulok, nagtatakip ng katawan habang umiiyak sa sakit samantalang ang kanyang ina ay nanonood lang ng telebisyon. Walang pakialam sa mga sigaw niya. Dahil dito, lumaki si Mimo bilang isang tahimik at malungkot na bata na mahina ang katawan at walang kumpiyansa sa sarili. Isang araw, nagising siya mula sa isang bangungot kung saan muli siyang binubugbog ng kanyang amain. Pagmulat niya ng mata, narinig niya sa bus ang kaguluhan na ginagawa ni Sho, ang bully ng kanilang klase, laban sa isang mabait na babae na nagngangalang Ya. Inagaw ni Sho ang libro niya at inwagayway ito sa hangin, nilalay siya dahil nagbabasa raw ng mga nobelang pambabae. Na para bang hindi niya maintindihan na normal lang iyon para sa isang babae. Sa isip ni Mimo, parang eksena sa isang TV show kung saan tatayo siya, pipigilan ng pang-aapi, at hahangaan ng lahat. Pero alam niya na sa totoong buhay, walang pakialam ang mga tao sa bus. Kapag pumalag siya, siguradong mabubugbog lang siya dahil sa mahina niyang katawan. Karamihan sa mga sikat na estudyante ay sinusuportahan si Show habang ang iba naman ay nakikitawa para hindi sila ang sunod na mapagtripan. Ang guro ay tulog at walang ginagawa habang walang tigil si Show sa panghihingi ng numero ng telepono niya. Bago pa niya tuluyang mapagtanto ang nangyayari, biglang tumayo si Mimo, tiningnan si Show sa mata, at sinabi sa kanya na tigilan na niya siya. Tinawanan siya ni Show at tinawag na duwag at mahina. Ngunit biglang nagsalita si Kiri, ang pinakasikat na lalaki sa klase, at inutusan si Show na ibalik ang libro. Walang nagawa si Show kundi sumunod, ibinalik ang libro kay Ya, at pagkatapos ay lumipat para mambuli ng isa pang nerd na si Yasu. Naguluhan si Mimo kung bakit niya nagawa ang pagtayo para kay Ya. Dahil hindi iyon karaniwan sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, biglang nagbago ang lahat. Sa isang iglap, silang lahat ay na-teleport sa ibang mundo. Lubos ang gulat nila nang matagpuan nila ang sarili sa isang lugar na hindi nila kilala. Sa ibabaw ng isang tulay ay may nakatayong isang diyosa na may napakagandang anyo at ipinakilala niya ang sarili bilang Goddess Visay. Ipinaliwanag ni Visay na tuwing muling lumilitaw ang banta ng Demon King, ang kaharian ng alien ay nagsasagawa ng summoning ritual upang tumawag ng mga mandirigma mula sa ibang mundo para ipagtanggol ang kanilang kaharian. 200 taon na ang nakalipas, halos tuluyang nawasak ang kanilang lupain dahil sa Demon King, ngunit dahil sa mga bayani noon ay tuluyan siyang natalo at nabura ang buong hukbo ng mga demonyo. Sa kasamaang palad, muling nabuhay ang Demon King, kaya naman silang lahat ay tinawag sa mundong ito bilang mga bagong bayani na magwawakas sa kanyang paghahari. Lubos ang pagkalito ng mga estudyante habang iniisip kung sila ba ay patay na o kung isa lamang itong prank. Inutusan sila ng guro na manahimik at makinig sa sinasabi ng Diyosa. Tiningnan ni Mimo ang paligid, ang mga lumang gusali, ang mga sundalong may suot na baluti at may hawak na mga sibat, at ang Diyos ang may gintong mga mata, bago niya kinurot ang sarili upang masigurong hindi siya nananaginip. Si Kiri ang unang nagsalita at tinanong si Visay kung ano ang mangyayari kung hindi sila makikipagtulungan. Ngumiti ang Diyosa at sinabi na hindi na niya sila maibabalik sa dati nilang mundo. Agad na nagtanong si Kiri kung may paraan ba talaga para makabalik. Sumagot si Visay na mayroong reverse summoning ritual na maaaring magpadala sa kanila pabalik. Ngunit kailangan muna nilang patayin ang Demon King. Para magawa ito, kakailanganin nila ang isang espesyal na bahagi na tinatawag na evil element na lalabas lamang kapag tuluyan ng napatay ang Demon King. Sumigaw si Sho sa Diyosa, galit na sinasabing dinala sila sa ibang mundo nang walang pahintulot at tumatanggi siyang tumulong. Ngunit biglang lumuhad si Visay sa isang tuhod at nakiusap sa kanila na tulungan siyang iligtas ang kanyang kaharian mula sa tuluyang pagkawasak. Nagsalita siya at sinabi sa Diyosa na mga ordinaryong tao lamang sila na walang kakayahang gumawa ng ganitong bagay. Ngunit ipinangako ni Visay na may mga abilidad sila na hindi pa nila alam. Iniisip pa rin ni Sho na biro lang ang lahat kaya nagpa siya si Visay na patunayan ang katotohanan. Ipinatawag niya ang isang bihag na sundalo at isang dambuhalang asong demonyo. Pinakawalan niya ang halimaw at agad nitong sinunggaban ang bihag bago ito patayin. Nanginig sa takot ang ilan sa mga babae at napaluhod, habang si Visay naman ay tumingin sa demonyo, nagchant ng isang spell, at tuluyang sinunog ang halimaw hanggang sa maglaho ito sa eksistensya. Tinawag niya ang mga estudyante at sinabi na susukitin na nila ang kanilang nakatagong kakayahan isa-isa. Lumapit ang bawat estudyante sa isang crystal ball at habang sinusuri ang kanilang abilidad ay nagliliwanag ito sa iba't ibang kulay.
Matapos ang mga nerd, si Shaw ang sumunod, at nang aipatom niya ang kamay niya sa kristal ay nagliwanag ito ng matingkad na pula. Natuwa ang Diyosa at sinabi na mayroon siyang A-rank skills. Sumunod si Kiri, ngunit pagkalapat pa lang ng kamay niya sa bola ay nagliwanag ito ng makinang na ginto bago tuluyang sumabog. Pagkatapos ay siya naman ang lumapit at lumabas na siya ay S-rank. Matapos pa ang ilang estudyante, may isa pang babae ang lumapit at napatunayang S-rank din. Lubos na nagulat ang mga gwardya habang ipinaliwanag ni Visay na kahit isang S-rank lamang ay itinuturing ng napakabihira, kaya ang pagkakaroon ng tatlong S-rank ay halos hindi kapanipaniwala. Sa wakas, lumapit si Mimo sa kristal, ngunit nang ilapat niya ang kamay niya ay nagliwanag lamang ito ng mapusyaw na kulay ube. Hindi man lang siya pinansin ng Diyosa at agad na tinawag ang susunod. Sinubukan ni Mimo na itanong kung ano ang kanyang ranggo, ngunit tuluyan siyang binaliwala. Tahimik siyang umalis, napagtantong kahit sa mundong ito ay mananatili siyang isang background character. Pagkatapos nito, lumapit si Yasuo, at lumabas na mayroon siyang espesyal na dark ability na dati ring taglay ng isang dark hero na naging pinakamalakas noon. Nang masuri na ang lahat, sinabi ng Diyosa na bawat isa ay may personal ability na naiiba sa bawat tao, at pagkatapos ay inanunsyo niya na kailangan na nilang isagawa ang isang mahalagang ritual. Tinawag niya si Mimo sa unahan at agad siyang itinulak ng isang gwardya. Ipinadala siya pababa sa isang madilim na hukay at ipinahayag ni Visay na si Mimo ay E-rank, ang pinakamababang ranggo sa buong klase. Ayon sa kasaysayan, ang mga E-rank ay madalas magdulot ng problema kaya kadalasan ay pinapatay, ngunit dahil sa dami ng pambihirang bayani sa pagkakataong ito, bibigyan niya ng tsansa ang E-ranker na mailigtas ang sariling buhay. Ipapadala si Mimo sa Abandoned Ruins, isang malayong dungeon kung saan itinatapon ng mga kriminal at halimaw. Sinabi niya na kung makaliligtas si Mimo roon ay pababayaan na siya at magkakaroon siya ng karapatang mabuhay. Ngunit kung hindi ay tuluyan na siyang mamamatay. Sinubukan ni Mimo na makipagtalo at sinabing maaari pa siyang lumakas, ngunit sinabi ng Diyosa na siya ay kabilang sa kategoryang failure frame, ibig sabihin ay napakababa ng kanyang stats at kahit anong pagsasanay ang gawin niya ay hindi na siya gagaling pa. Nagngit-ngit si Mimo at sinabi sa Diyosa na hindi niya kailanman piniling mapunta sa mundong iyon, sa pilitan siyang isinoman at ngayon ay itinatapon na lang na parang basura. Ngunit pinutol siya ni Kiri at sinabing nagsasayang lang siya ng oras ng lahat dahil pagod na ang mga babae. Sumang-ayon ang karamihan, at tuluyang napaluhod si Mimo sa pagkatalo. Lumapit si Yasuo sa kanya, at naalala ni Mimo ang panahong tinulungan niya ito ng mabiuli, ngunit tinaboy siya ni Yasuo at sinabing ang isang E-rank ay dapat makipag-usap ng may galang sa mga nakakataas sa kanya. Nawala ng lahat ng pag-asa si Mimo habang sinimulan na ng Diyosa ang ritual at inihagis sa kanya ang isang leather bag bilang espesyal na item niya, na lubos na walang silbi. Sinubukan niya na ipagtanggol si Mimo at sinabing mali ang ginagawa nila. Sa sobrang galit at pagkadismaya, itinaas ni Mimo ang kanyang braso at ginamit ang paralyze spell sa Diyosa, ngunit madali niya itong hinarang bago tawagin si Mimo na talunan dahil sinubukan pa nitong atakihin siya gamit ang E-rank skills. Gumamit din si Kiri ng sarili niyang spell at lumikha ng isang napakalaking fireball, sabay sabing kaunting mana lang ang ginamit niya para subukan ito. Nagtawanan ng lahat sa laki ng agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila at ng isang talunan tulad ni Mimo. Habang ibinaba na lang ni Mimo ang ulo niya at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Naalala niya ang sarili niyang umiiyak noong bata pa siya nang biglang may tinig sa kanyang kaluluwa na nagsabing tigilan na niya ang pagpapanggap na mabuting tao at ipakita na ang tunay na laman ng kanyang puso, ang likas na katangian na matagal na niyang pinipigilan. Tuluyan ng bumigay si Mimo, at nang magangat siya ng ulo ay puno ng puot ang kanyang mga mata habang sinasabi niya sa Diyosa na isa siyang bulok na babae at binalaan niya itong maging handa kung sakaling makabalik siya ng buhay. Agad siyang na-teleport sa loob ng isang madilim na kuweba, kung saan sinubukan niyang buksan ang kanyang status ngunit nabigo dahil sa kakulangan ng liwanag. Nagbuhos siya ng kaunting mana sa leather bag at nagsimulang magliwanag ang hiyas nito na ginamit niyang parang lampara habang naglalakad sa kuweba. Bigla niyang napansin na naglalakad siya sa ibabaw ng mga kalansay, dahilan para siya ay matakot. Naisip niya kung ano ang pumatay sa lahat ng mga taong ito nang biglang may isang halimaw na sumugod sa kanya. Halos hindi niya ito naiwasan at agad siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw habang tumatakbo si Mimo ng buong lakas, iniisip kung dapat ba siyang lumaban, ngunit alam ng puso niya na sobrang laki ng agwat ng antas at siguradong mamamatay siya sa sandaling huminto siya. Napasigaw siya sa takot at nadapa ng matamaan ng isang batong nakausli sa sahig. Pagharap niya, nakita niya ang sarili niyang kamatayan sa mukha ng halimaw habang ang matinding pagkadismaya sa kanyang buhay ang pumalit sa takot sa kanyang katawan. Sa mismong sandaling papatayin na sana siya ng halimaw.
Sinubukan ni Mimo ang huling paraan para mailigtas ang sarili at pinakawalan ng paralyzed spell na ikinagulat niya dahil tuluyang na-petrify ang halimaw sa kinatatayuan nito. Agad siyang tumayo at tumakbong muli, ngunit di naglaon ay narating niya ang dulo ng kuweba kung saan may isa pang bird demon na humarap sa kanya na may malinaw na layuning pumatay. Muling itinaas ni Mimo ang kanyang braso at ginamit ang paralyzed spell at muli nitong napigil ang kalaban. Napagtanto niyang hindi ito tsamba at talagang gumagana ang kanyang spell. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagod. Binuksan niya ang kanyang stats at napansin na halos ubos na ang kanyang mana. Naalala niyang may isa pa siyang skill kaya sinubukan niyang gamitin ang poison spell sa halimaw. Mabisang gumana ang spell habang ang demonyo ay unti-unting nangingitim at dumudugo ang buong katawan. Umupo si Mimo sa sahig ng kuweba, iniisip kung bakit napaka-epektibo ng kanyang mga spell laban sa mga demonyo nang bigla siyang may marinig sa likuran. Paglingon niya, nakita niyang ang Minotaur Demon ay nakawala na sa epekto ng spell at handa nang ibigay ang huling hampas para patayin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na tumakbo, bumalik sa kanya ang lahat ng puot laban sa mga taong umapi at tumapak sa kanya. Kahit tuluyan ng ubos ang kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang mga braso patungo sa demonyo, desididong mula ngayon ay papatay siya para mabuhay, at hinamon niya ang halimaw sa isang laban, kahit hindi niya alam kung makakaligtas pa siya. Agad na pumasok ang kanyang katawan sa fight or flight state kung saan sabay-sabay siyang nag-iisip ng paraan para makaligtas habang napapalibutan siya ng maraming halimaw na naghihintay na lumunin siya. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung gagamit siya ng mga skill kahit wala na siyang mana dahil sa mga larong na laro niya namamatay ang mga gumagawa noon. Napagtanto niyang wala na siyang pagpipilian kapag hindi siya sumubok siguradong mamamatay siya. Kaya hinarap niya ang isa sa mga halimaw at ginamit ang paralyzed spell. Hindi ito gumana at walang tigil siyang inatake ng halimaw habang pilit niyang iniiwasan ang mga hampas at umatras. Napagtanto niya na hindi na gaanong epektibo ang paggamit ng parehong spell ng 2 beses sa iisang halimaw. Nang bigla niyang mapansin na may bagong skill siyang na-unlock na tinatawag na sleep. Sa mismong sandaling dudurog na sana siya ng halimaw, nagawa ni Mimo na gamitin ang sleep spell at ikinagulat niya nang biglang tumigil ang halimaw at bumagsak sa lupa, walang galaw. Agad niyang ginamit ang poison spell dito para masigurong hindi na ito makakabangon at aatake muli. Ngunit ang paggamit ng mga skill ng walang mana ay unti-unting kumakain sa kanyang kalusugan. Bago pa siya makabuo ng plano, napansin niyang isang napakalaking grupo ng mga halimaw ang papalapit sa kanya ng buong bilis. Habang iniisip niya kung sapat pa ba ang kanyang natitirang HP para harapin silang lahat, ginamit niya ang kanyang magic bag na parang flashbang na siyang nabulag sa mga halimaw. Pagkatapos nito, sunod-sunod niyang ginamit ang paralyzed spell sa kanila, agad silang napahinto sa kinatatayuan. Nakatayo siya roon, iniisip kung dapat pa ba niyang lasunin ang lahat ng iyon gamit ang poison spell, ngunit napagtanto niyang hindi nakakayanin ang kanyang HP. Bigla, sa kanyang matinding takot, may mas marami pang halimaw ang lumabas mula sa kailaliman ng dungeon. Na halos lumunin ang kanyang mga pandama. Gayunman, nagpa siya si Mimo na hindi siya mamamatay ng walang laban, kaya patuloy niyang ginamit ang paralyze sa sinumang halimaw na lalapit sa kanya. Unti-unting bumigat ang kanyang katawan at nahilo siya, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Nang tila wala na talagang pag-asa, bigla siyang nag-level up. Agad na napunan ng kanyang mana at tumaas ang kanyang stats, kaya nagawa niyang magpakawala ng mas marami pang paralyzed spells laban sa mga kalaban at pansamantalang mailigtas ang sarili. Napagtanto niyang nag-level up siya dahil namatay ang bird demon sa epekto ng kanyang poison spell. Nagkaroon siya ng ideya at nagsimulang i-paralyze ang lahat ng halimaw, determinado na makakuha ng mas maraming level habang ipinaglalaban ang kanyang buhay. Napansin din niyang may bago siyang skill na nagpapahintulot sa kanya na targetin ang isang buong grupo ng sabay-sabay, kaya pinigilan niya silang lahat sa isang iglap. Naisip niya kung bakit hindi gumana ang kanyang spell sa Diyosa. Gayong mula nang pumasok siya sa dungeon na ito, halos 100% ang tagumpay ng kanyang mga spell. Walang kabog-abog na naglakad si Mimo Palampes sa lahat ng mga kalaban habang sunod-sunod niyang ginagamit ang poison spell sa kanila. Habang unti-unting namamatay ang mga halimaw, muli siyang nag-level up kaya naupo siya sa isang bato na may ngiti sa labi nang mapagtanto niyang nakagawa siya ng isang totoong XP farm na parang sa Minecraft kung saan maaari siyang mag-ipon ng napakaraming level. Sinuri niya ang kanyang status at halos hindi makapaniwala nang makita niyang umabot na siya sa level 250 at napakataas na rin ng kanyang mana points. May isa na namang halimaw ang namatay at muli siyang nakakuha ng maraming level ng sabay-sabay. Ginamit niya pagkatapos ang sleep spell sa lahat ng natitirang kalaban upang i-level up din ang skill na iyon. Nang mamatay muli ang mga halimaw, dumagsa na naman ang mga level hanggang sa umabot siya sa level 500 sa loob lamang ng ilang minuto.
Napagtanto niyang sa dami ng level na ito, tiyak na makakalabas siya ng dungeon ng buhay, ngunit nanatili pa rin siyang maingat dahil marami pang halimaw ang buhay. Tumayo siya at hinarap ang mga natitirang kalaban, ngunit bigla na lamang silang tumalikod at nagsitakbuhan palayo sa kanya. Kinuha niya ang anumang kagamitan na makukuha niya mula sa mga bangkay ng mga adventurer sa paligid at nakahanap siya ng isang balabal at ilang maliliit na gamit. Naglakad siya ng mas malalim sa kuweba kung saan mas marami pang halimaw, ngunit napagtanto niyang matagal na siyang hindi kumakain at matinding gutom na siya. Hindi niya alam kung saan siya makakahanap ng pagkain. Hanggang sa maalala niya ang mga halimaw na napatay na niya. Bumalik siya sa lugar ng massacre at nakakita ng isang halimaw na nawalan na ng bisa ang poison spell. Kinuha niya ang kanyang espada at sinubukang hiwain ang laman nito, ngunit napagtanto niyang masyadong matigas ang balat nito. Nawalan siya ng gana at naisip kung kahit mapatay niya ang lahat ng halimaw, mamamatay rin ba siya sa gutom. Bigla niyang napansin na ang hiya sa bag ay nagliwanag ng kakaibang kulay ube, kaya tumayo siya upang suriin ito. Sa kanyang pagkagulat, nang buksan niya ang bag ay may lamang jerky at isang bote ng coke. Napaluha siya habang sabik na iniinom ang laman ng bote. Halos mabulunan sa sobrang bilis. Tahimik siyang umanga ng jerky, iniisip kung paano gumagana ang bag na ito at kung magkakaroon pa ba ito ng laman sa hinaharap. Lumipas ang 2 araw mula nang makarating siya sa dungeon at hindi nagtagal ay naging sapat ang kanyang lakas upang madaling mapuksa ang malalaking grupo ng mga mapanganib na halimaw habang nakaupo lamang sa isang bato at paulit-ulit na gumagamit ng mga spell. Dahil sa halos walang katapusang mana, tumingin siya sa paligid sa bakas ng massacre at malungkot na inisip kung ano ba ang mali niyang nagawa sa buhay upang tratuhin siya ng ganito. Naalala niya kung paano, noong bata pa siya, pinapangarap niyang patayin ang boyfriend ng kanyang ina dahil alam niyang kung hindi niya ito mapapatay balang araw, siya mismo ang papatayin ng lalaki. Sa kabutihang palad, nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang iligtas siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin at alagaan siya. Noon niya napagpasyahan na maging isang mabuting tao na laging mabait sa iba. Ngunit bumalik siya sa kasalukuyan habang nakatingin sa kaguluhang siya mismo ang lumikha. Wala siyang naramdamang lungkot sa kanilang pagkamatay at napagtanto niyang isa talaga siyang halimaw mula pa noon, kaya tinanggap niya ito habang muli siyang nag-level up hanggang level 950. Pagkatapos nito, mas lalo pa siyang pumasok sa kailaliman ng dungeon kung saan nakasalubong niya ang isang floating eye monster na agad niyang pinatay gamit ang kombinasyon ng paralyze at poison bago magpatuloy. Nakakita siya ng isang silid kung saan tila namatay ang 2 adventurer, kaya sinuri niya ang kanilang mga gamit at nakahanap ng isang bag na puno ng mga hiyas na agad niyang kinuha bago maglakad palayo. Nakakita siya ng isang napakalaking silid at pagpasok niya ay may isa pang kalansay sa loob. Sinuri niya ang sugat na naging sanhi ng pagkamatay nito at nakakita siya ng isang parchment na may nakasulat na mga salita. Nang basahin niya ito, nalaman niyang ang kalansay ay pag-aari ng Dark Hero na binanggit ni Visay. Isinulat ng Dark Hero na ipinadala siya roon ng masamang goddess Visay nang wala na galit na piniga ni Mimo ang parchment sa kanyang mga kamay na pagtantong hindi lang ang Demon King ang masama sa mundong ito, kundi pati ang Diyosa, at maging siya mismo ay may kaparehong kadiliman sa loob. Sa bag ng bayani, nakakita siya ng isang napakalaking magic book na puno ng dark magic techniques para sa paggawa ng mga item at spell. Sinuri niya ang scroll na nasa tabi nito ngunit hindi niya mabasa, kaya inilagay niya ito sa kanyang bag bago kunin ang mga damit ng patay na bayani. Napansin niya ang isang patak ng dugo sa isang pahina na nagsasabing ang Soul Eater ang pumatay sa lahat. Nagpasalamat si Mimo sa patay na bayani at naglakad palabas sa mga gallery hanggang sa marating niya ang isang napakalaking pinto. Napagtanto niyang may kailangang ilagay upang ito ay magbukas, kaya sinuri niya ang kanyang stats at nakita niyang umabot na siya sa level 1,200. Naisip niya kung sapat na ba ang lakas niya para patayin ang Soul Eater na nasa susunod na pasilyo. Sinubukan niyang pumasok ngunit agad siyang tinamaan ng isang beam na dumapli sa kanyang kamay, kaya napilitan siyang balutan ito. Naisip niya kung paano niya matatalo ang isang nilalang na nagawang patayin kahit ang Dark Hero na nangangahulugang ang Soul Eater ang tunay na final boss at ang susi para makatakas sa lugar na iyon. Biglang umusad ang Soul Eater at nagsuka ng malagkit na likido na naging mga kalahating patay na tao na nagsimulang lumakad patungo kay Mimo. Pinaparalisan niya ang mga ito ngunit hindi niya magamit ang poison dahil mukha pa rin silang tao habang winasak ng Soul Eater ang pader at nagsimulang sumigaw. Nalugmok si Mimo sa matinding paghihirap sa isipan habang umatras siya, ngunit mas marami pang kalahating patay na tao ang isinuka ng halimaw at itinulak siya sa isang sulok habang umiiyak siyang humihingi ng saklolo. Tila kinatutuwaan ito ng Soul Eater na tumatawa sa paghihirap niya, ngunit yun mismo ang hinihintay ni Mimo. Nang bumaba ang depensa ng halimaw, agad niyang ginamit ang paralyze spell at bumagsak ang Soul Eater sa sahig na may bakas ng pagkabigla.
Tinawanan ni Mimo ang halimaw at sinabing naloko niya ito gamit ang kanyang pag-arte. Dahil iyon lang ang paraan para ibaba nito ang depensa. Sinabi niya na buong buhay niya ay nagpanggap siyang mabuting tao na laging mabait at ayaw manakit ng iba, ngunit ngayon ay lalabas na ang tunay niyang sarili. Wala na siyang pakialam kahit gaano karaming kalahating patay na tao ang isukan nito dahil wala na itong saysay sa kanya. Ito ay isang mundong patayan para mabuhay, kaya anumang gumagalaw na may balak siyang saktan, halimaw man, kalahating patay na tao, o kahit isang tunay na buhay na tao, papatayin niya silang lahat ng walang pagsisisi. Nagsimulang dumyugo ang mata ng Soul Eater habang nilapitan ito ni Mimo at ginamit ang sleep spell sa lahat ng nasa paligid upang tapusin na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang namatay ang Soul Eater at biglang may mga kaluluwang kumawala mula sa katawan nito, naging malasingaw na anyo ng mga tao na nagpasalamat kay Mimo sa pagpatay sa halimaw, dahil matagal silang nakulong sa loob ng demonyong iyon na walang paraan ng pagtakas habang patuloy itong pumapatay ng mas marami pang tao. Sa huli, nagpakita ang Dark Hero at simple lang ang sinabi niya kay Mimo, harapin at tapusin ang masamang Diyosa bago siya tuluyang maglaho. Kinuha ni Mimo ang hiyas mula sa Soul Eater at naglakad patungo sa pangunahing tarangkahan. Ipinwesto niya ang hiyas sa pinto at kusa itong bumukas. Habang naglalakad palabas, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa Diyosa kapag muli silang nagkaharap. Samantala, sa mga kagubatan sa labas ng Royal Capital, abala ang mga kaklase ni Mimo sa pangangaso ng mga demonyo para mag-level up. Hinahabol ni Sho ang isang demon dog gamit ang espada, habang si Kiri naman ay sinusunog ang isa pang halimaw gamit ang makapangyarihan niyang skill at matagumpay na umabot sa level 18. Sa ibang lugar, si Yasu, na tuluyang nagbago ang ugali, ay nagsusunog ng mga halimaw gamit ang madidilim na apoy at tumatawa habang naririnig ang kanilang paghihirap. Sa malayo sa kanila, isang mahiyain at inosenteng babae na nagngangalang Koba ang nag-aatubiling pumatay ng mga halimaw. Ngunit tinakot siya ng bully na si Akagi, sinabing kailangan niyang pumatay o mamamatay siya dahil ito ang unang pagsubok na ibinigay sa kanila ng Diyosa. Mahigpit na kinokontrol ni Akagi si Koba at sinabing hindi magtatagal ay maghahiwa-hiwalay ang klase at mabubuo ang iba't ibang paksayon dahil maraming makasariling tao sa kanila. Bilang isang birang, plano ni Akagi na bumuo ng sarili niyang grupo kasama ang mga babaeng susunod sa kanya. Alam niyang dahil di rank lamang si Koba, hindi ito tatanggapin sa paksayo ni Kiri o ng iba pang malalakas at kahit siya ay hindi siya kayang isama dahil malamang ay mamamatay rin siya kalaunan. Natarante si Koba sa narinig, ngunit sinabi ni Akagi na huwag siyang mag-alala sa mga walang saysay na detalye. Gusto lang niya si Koba bilang isang cute na laruan, kaya inutusan niya ang mga miyembro ng kanyang paksayo na hulihin ang isang halimaw na madali niyang mapapatay. Inutusan ni Akagi si Koba na patayin ang halimaw at ipasa ang pagsubok ni Visay, kung hindi ay itatapon din siya tulad ni Mimo. Ayaw ni Koba patayin ang kawawang halimaw, ngunit patuloy siyang pinilit ni Akagi hanggang sa wala na siyang magawa. Sa huli, napatay niya ito, ngunit winasak ng karahasang iyon ang kanyang damdamin at naalala niya ang panahong tinulungan ni Mimo ang isang sugatang kuting sa kalye. Napaiyak siya, iniisip na wala siyang nagawa para tulungan si Mimo. Samantala, natauhan din siya, at ang sakit sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya kung paano siya pinatumba ng Diyosa bago ipadala si Mimo. Agad niyang hinarap si Goddess Visay, na nagkunwaring nalulungkot at nagsabing nasaktan din daw siya sa pagpapadala kay Mimo sa panganib, ngunit iyon daw ang patakaran ng kaharian. Idinagdag pa niya na magpapatuloy ang ritual ng pagtatapon sa pinakamahina, at habang walang malay siya, ipinadala na rin niya ang mga hindi nakapatay kahit isang demonyo. Sa puntong iyon, tuluyan ng kinamuhian niya ang Diyosa at sinabi niyang mali ang paraan nito. Tinawanan lamang siya ni Visay at sinabing may kanya-kanya silang opinyon, ngunit hindi ibig sabihin ay babaguhin niya ang kanyang ginagawa. Iminungkahi niya na bilang isang S-rank hero, magsisikap siya at sasalo para sa mga hindi kayang gumanap ng maayos, kapalit nito ay huwag nang itapon ng Diyosa ang mga mahihina. Tinanggap ni Visay ang mungkahi at inanyayahan siya na makipagkamay upang ibaon ang nakaraan at magsimula muli. Sa malayo, sa madidilim na kagubatan na nasa hangganan ng abandoned ruins, isang babae ang tumatakbo palayo sa isang grupo ng maruruming tulisan na humahabol sa kanya. Gayunpaman, naging pabaya ang babae at nag-iwan ng malinaw na mga bakas, kaya sinundan siya ng grupo ng mga tulisan. Plano nilang hayaan siyang tumakbo hanggat gusto niya dahil sigurado silang maiipit din nila ito at tuluyang huhulihin. Sa parehong oras, kakalabas lang ni Mimo mula sa mga guho. Sinuri niya ang kanyang stats bago tuluyang umalis at nakita niyang lampas 50. 000 na ang kanyang mana. Mas interesado siya ngayon sa detalye ng kanyang mga skill. Natuklasan niyang maaari na niyang gamitin ang paralyze hindi lang sa buong katawan ng target kundi pati sa mga partikular na bahagi ng katawan. Maaari rin niyang hinaan ang poison skill upang hindi ito makamete.
Plano niyang subukan ito kapag may makasalubong siyang mga demonyo, ngunit habang naglalakad siya ay may narinig siyang mahinang ingay mula sa likod ng mga puno. Nakita niyang may grupo ng mga slime na nambubuli ng isang mas maliit na slime at nakaramdam ng awa si Mimo dito. Gayunpaman, mas matapang ang maliit na slime kaysa sa karaniwang inaapi at gumaganti ito sa mga nambubuli sa kanya. Napagpasyahan ni Mimo na ito na ang tamang oras para subukan ang kanyang bagong kakayahan, kaya pinaparalisan niya ang lahat ng slime at ginamitan ng hindi nakamamatay na poison ang mga bully slime. Pagkatapos ay tinanggal niya ang epekto ng poison at paralyze sa mga bully slime at pinatakbo ang mga ito palayo. Hinarap niya ang maliit na slime at sinabi na magaling ang ginawa nito sa paglaban sa mga nambubuli. Sinabi ni Mimo na tatanggalin na niya ang paralyze at hiniling na huwag siyang atakihin. Tinanggal niya ang spell at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit sinundan siya ng maliit na slime. Naisip ni Mimo na isa rin itong itinataboy tulad niya, kaya napagpasyahan niyang ampunin ito. Inilagay niya ang slime sa loob ng kanyang hood upang magbantay sa likuran niya at magbabala kung may panganib. Samantala, binabasa ni Mimo ang aklat ng Dark Hero tungkol sa mga ipinagbabawal na sining. Mayroon itong recipe para sa isang gamot na kayang magpalakas kahit ng mga slime. Kinausap ni Mimo ang maliit na slime at sinabi na siya ay nasa isang paglalakbay ng paghihiganti laban sa mga umapi sa kanya. Tinanong niya kung gusto pa rin itong sumama at pumayag ang slime. Natuwa si Mimo at pinangalanan niya itong Pigomaro at nagustuhan ng slime ang bago nitong pangalan. Nagpatuloy si Mimo sa paglalakad kasama ito nang bigla siyang mapaligiran ng mga tulisan na humahabol sa misteryosang babae. Sinusubukan ng mga tulisan na patakbuhin ang babae hanggang sa maubos ang lakas nito, ngunit sa daan ay nakaramdam sila ng isa pang presensya, kaya nagpunta sila roon para maglibang. Inutusan ng pinuno ng mga tulisan si Mimo na ibigay ang lahat ng mahalagang gamit niya at baka sakaling patawarin nila ang buhay niya. Natakot si Mimo dahil mukhang nakakatakot ang mga tulisan at wala pa siyang napapatay na tao dati. Nag-away-away ang mga tulisan kung uunahin ba nilang habulin ang babae o sayangin ang oras sa isang walang kwentang tao, at sinubukan ni Mimo na tumakas habang may pagkakataon. Ngunit pinigilan siya ng pinuno at inutusang huminto. Nakiusap si Mimo na patawarin siya, ngunit lalo lamang nitong pinukaw ang pagnanais ng pinuno na patayin siya. Sumugod ang pinuno, ngunit lumabas na nagpapanggap lang pala si Mimo na natatakot. Agad niyang ginamit ang paralyze at napahinto ang pinuno. Pagkatapos, walang pagmamadali niyang pinagalitan ang mga tulisan, tinawag silang basura dahil kahit mas mahina sila kaysa sa mga demonyo sa mga guho, mas malala pa ang kasamaan ng kanilang intensyon. Maging si Pigomaro ay nagalit sa mga tulisan, at sinabi ni Mimo na ang pagpatay sa ganitong uri ng tao ay hindi magpapabigat sa kanyang konsensya, bagkus ay ikatutuwa pa niyang nabawasan ang pasanin ng mundo. Ginamitan niya ng poison ang lahat ng mga tulisan at nang tuluyan silang mamatay, nakaramdam si Mimo ng isa pang presensya sa malapit. Ang presensyang iyon ay pag-aari ng misteryosang babae na gumamit ng isang espesyal na teknik mula sa kanyang tribo upang ipatawag ang isang spiritual armor na magsisilbing proteksyon niya. Nararamdaman din niya ang presensya ni Mimo at alam niyang may isang napakalakas na nilalang sa malapit, ngunit hindi niya matukoy kung kaaway ba ito o hindi. Ayaw niyang umasa sa tsansa. Kaya iwinagayway niya ang kanyang espada at hiniwa ang isang palumpong kung saan nagtatago si Pigomaro. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Mimo sa likuran niya at agad siyang pinaparalisa. Nauutal na tinanong ng babae kung ano ang gusto niya, at mahinahong sinabi ni Mimo na impormasyon lamang ang kailangan niya dahil bago siya sa lugar at wala siyang alam tungkol dito. Tinanong ng babae kung ano ang nangyari sa apat na tulisan, at tinanong naman ni Mimo kung mga kasamahan ba niya ang mga iyon. Mariin niyang itinanggi, at naniwala si Mimo dahil wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa kanya, hindi tulad ng mga tulisan. Inalis ni Mimo ang paralyze spell sa ulo lamang ng babae para makapagsalita siya ng maayos, at binalaan siyang huwag magtatangkang gumawa ng kung anuman dahil papatayin niya siya kapag ginawa niya iyon. Lumapit si Mimo at malinaw na sinabi na sa maraming dahilan, wala siyang tiwala kan inuman, lalo na sa mga estrangherong ngayon lang niya nakilala. Bago pa siya magsimulang magtanong, ang babae ang unang nagtanong kung ano ang nangyari sa apat na tulisan. Sinabi ni Mimo na pinatay niya ang lahat ng iyon at hindi makapaniwala ang babae dahil kilala ang mga iyon bilang malalakas na kriminal. Tinanong niya kung mag-isa ba niyang hinarap ang apat o may tumulong sa kanya, ngunit tumanggi si Mimo na magbigay ng detalye. Naniniwala ang babae na hindi masamang tao si Mimo, kaya nagpa siya siyang magtiwala at sinabing sasagutin niya ng tapat ang anumang tanong. Bahagyang nadagdagan ng tiwala ni Mimo dahil sa kanyang kooperasyon, ngunit hindi pa rin sapat iyon para palayain siya. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Mimo na wala siya sa kaharian ng alien kundi nasa kagubatan ng kaharian ng Urza sa timog.
Marami siyang natutunang impormasyon at sa huli ay tinanong niya ang babae kung kaya nitong basahin ang Forbidden Spell Scroll. Sinabi lang ng babae na ito ay nakasulat sa isang napaka-espesyal na uri ng sinaunang sulat na halos wala nang nakakabasa, ngunit may kilala siyang isang tao na kaya iyon. Ikinwento niya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Forbidden Witch na ipinatapon mula sa kanyang lupain dahil itinuring siyang sobrang mapanganib bunga ng labis niyang kaalaman. Sinabi ng babae na kung nais niyang makilala ang mangkukulam, kailangan niyang magtungo sa Golden Demon Zone, isang napakapanganib na lugar sa gitna ng kontinente. Nagpasalamat si Mimo sa mahalagang impormasyon at nagpasalamat din ang babae dahil iniligtas siya mula sa mga tulisan. Sinabi ni Mimo na patas na iyon dahil sa impormasyong ibinigay niya at hiniling ng babae ang magandang kapalaran para sa kanya. Naisip ni Mimo na masyado itong tapat at inosente para sa sarili nitong kapakanan, na nagpapaalala sa kanyang tiyahin. Pagkatapos ay nagpaalam siya at sinabi sa babae na mawawala ang epekto ng paralyzed spell makalipas ang ilang minuto at maaari na siyang umalis. Tumalon si Pigomaro at umakyat sa balikat ni Mimo. Napag-usapan nila na maliit ang posibilidad na atakihin sila ng babae kapag tuluyan na itong makalaya, ngunit nais pa rin ni Mimo na magbantay si Pigomaro sa kanyang likuran at handa naman ang kanyang slime partner na tumulong sa anumang paraan.